Welcome sa aking YouTube channel, Roy Narag Officials. Sa video to, another sharing knowledge, another DIY repair na naman po ang gagawin ko. Nag-build ako ng ganitong klase ng 12 volts DC motor fan. Bali, ganito yung ginawa ko. Kung makikita nyo, bali ito siya. May picture yan eh. Ipakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-motor niya yan. Makikita nyo. Yan, 12 volts yan. 12 volts DC motor fan. Tapos, ang ginawa ko sa kanya is, bali yung mga ginamit ko mga materials pala dito is mga scrap lang. Kung ano lang yung meron ako dito sa bahay, yun po yung ginamit ko para mabuild ko tong aking 12 volts DC motor fan. Kagaya nung body na to. Body to ng sira kong electric fan dito. Tapos, wala na kasi yung pinaka motor niya dito. Kaya, ganito lang yung ginawa ko. Bali, ang ginawa ko is, nilagyan ko siya ng kapirasong kahoy sa ibabaw. Kapirasong kahoy yan. Tapos, tinornilyo ko siya dito. Tapos yung motor naman, para hindi siya gumalaw-galaw, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng pang-ipit. Para hindi gumalaw-galaw yung kanyang motor pagka umiikot na yung kanyang LC. Tapos, dito naman sa kanyang likuran, dito ko naman nilagay yung mga wire. Bali itong motor na to is may polarity. Hindi ka naman mawawala kasi meron na siyang marking dito sa ribad ng likod. Kung makikita nyo itong kulay pula na to, yan po yung kanyang positive. Tapos dito naman dito sa kabila naman, yan po yung kanyang negative. Bali wala kasi akong ibang available na wire na pwedeng gamitin dito. Ang meron lang ako is kulay itim. Kaya itong kulay itim yung makikita nyo dito na wire dito. Sa ginawa ko, lilagyan ko yan ng wire, papuntahin dito sa loob. Sa loob yan, papunta dito yan. Bali, nilagyan ko na rin pala ito ng speed controller. Yung speed controller na ginamit ko is ito. Yung speed controller na ginamit ko is ito. Yan naman yung aking ginamit na speed controller. Yan. Kaya punta doon sa wiring niya sa likod. May wire yan. Dito sa wiring sa ilalim. Sa likod. Oh. Bali, ang ginawa ko, itong wire na to, papuntang to, ito na yung kulay itim. Sa speed controller kasi, hindi ka naman mawawala kung saan mo ilalagay yung pinaka-wire ng mga to. Kasi may mga marking naman yan na nakalagay dito sa may bandang ilalim ng kanyang speed controller. Kagaya dito, meron siya nakalagay na M-, M+, B+, at saka B-. Ibig sabihin ng M+, yan po yung papunta sa motor. Ito. Nailagay ko na yung dalawang wire na to. Itong kulay pula to is positive na motor. So itong sa kabila is ito naman yung pinaka negative ng motor. Kaya nilagay ko siya ng marking para hindi ako mawala kung saan ko ilalagay yung wire. Para masundan natin yung pinaka marking din ng speed controller dito sa kanyang nakalagay. Tapos ito naman B+ at saka B-. Ito naman yung papunta sa power supply. May polarity diyan, may positive at saka may negative naman yan. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung kulay talaga kasi kung ano lang po yung available na wire dito sa bahay. Yun lang po yung ginamit ko. Tapos nilagyan ko na rin siya ng kanyang pinaka saksakan dito para may pagsasaksakan pasok dito sa kanyang speed controller. Bali may kadugtong yan eh. Bali doon sa may nilagay ko natin, meron din naman din kanyan positive at saka negative. Kung saan yung positive doon mo ilalagay, saka yung saan yung negative doon mo ilalagay. Yan. Tapos ang gagawin ko, titestingin na natin to. Bali ang gagawin ko sana dito is battery. Iba-battery ko sa ito ng 12 volts kaso wala pa akong battery. Ang meron lang ako dito is pansamantala is yung aking 12 volts power supply. Ito yung kadugtong ng saksakan. Ito yung kadugtong yan. Yan po yung ating pang-testing natin. Para pwedeng tanggal bunot na lang. Yan. Bali, ito yung aking power supply na gagamitin para matesting natin yung ginawa natin, binild natin na DC 12 volts DC motor fan. Tapos ito yung kanyang LC na gagamitin. Yan. Gamit lang tayo. Bali, iikot ko lang yung camera sa taas para
makita nyo na okay kung ano yung mga gagawin natin. Bali sa pagkitesting naman ng ating ginawa, gagamitin tayo ng ating extension cord, yung ating may indicator light, may switch. Kaya ito yung gagamitin natin. Tapos isasaksak natin itong power supply dito sa outlet. Tapos isasaksak natin itong, kasi kapansin niya mailaw na yung kanyang power supply. Tapos tetestin natin. Sasaksak natin dito. Tapos switch on natin yung kanyang speed controller. Yan, umiikot na siya. Bali, ang gagawin ko, patay mo natin. Tapos lalagyan natin siya ng LEC. Tapos, tatasin natin. Sawa ko lang para hindi lumipad. Para siya tatamaan. Bali, yan. Yung ating ginawa. Lakas ng hangin. Yan, yung ating binild na 12 volts DC motor fan. Bali, ang gagawin ko dito is lalagyan ko pa ng takip to. Hindi pa ito tapos. Pero dahil sa nagawa natin, sinishare ko lang sa inyo, binabahagi ko lang yung ginawa ko, yung pag-DIY ko sa ganito. Kaya sa susunod siguro, meron pa ako isang gagawin dito eh. Bali, papaanda rin ko to gamit lang yung power bank. At saka gagamit ako ng yung adapter ng cellphone. Ito, yung next na video, yung ating gagawin. Kaya hanggang dito na lang aking video at sana may nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka. Ilalabas ka pa makabagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Karinarag Officials. See you sa next video.